Bilis ng panahon. Parang share ko lang. Pastor Alan, nakita mo sila yung dumating? Si? Hindi na din na. Wala pa po. Ayun, hindi mo sa kanila. Wala pa po eh. Ewan ko lang po kung nandyan na. Hindi ko po nakita eh. Ano po? Parang may tao na doon. Meron na po ba? Si ano nandiyan na si Kai? Opo, kagabi pa po yun. Ah, Ewan ko lang po kung nandyan na. Ewan ko lang po kung nandyan na. Hindi ko po nakita eh. Ewan ko lang po kung nandyan na. Ewan ko lang po kung nandyan na. Hindi ko po nakita eh. Ayun, flashlight. Kaya siya mapunta sa panawagan niya. Panawagan siya sa ito. Kailan dating ni Rani? Sunduin ko po sa Monday kasi enrollment na pala. Enrollment na po sa ano. Pero di siya ngayon? Ha? Kung may Monday na? Opo, bukas. April. Kasi po yung enrollment may 5. 5 pa. Opo. Opo. Kaya bukas po, sakto naman ipapahatid ni nanay si Lola. Pagbalik, sama ko na po siya. Si Butchie rin po kailangan na mag-enroll na. Dami mga anak. Kaya nga. Kaya akin mo si Lola doon? Opo, utang. Kaya bukas. Bukas po ng hapon. Tapos kumakunin naman si Rani. Oo. Tapos si... Kahatid naman sa ano? Butchie naman po, papadala na lang yung mga papers niya. LBC. Ay, ito na magkano. Apo, dito rin. Sa Pagoso rin po. Ayos yan. Marami tayo dito. Sisingin. Tatlo lang sila siya. Magkakapatid. 4 po sila. Hindi man gusto natin, dumami tayo dito. Kaya nga po eh. Yung prayer natin eh, dami. Diba? Apa. Dumami. Apat sila. Asan yung isa? Yung dalawa po nasa Tarlac. Yung bunso na 4 years old. Tsaka yung sunod kay Shane na May isa pa rin. ano po, Lalaki. 21 ata. Dami ng tao dito. Pagkaya dati. Ha? Ilan lang. Wala pa. daw sasama na yung mga plastic bird. Oo nga po eh. Dapat layo kaya laging dito na ako kasi pinalay sa doktor. Ah. Pero si Bern po nandito. Sige po, start tayo. Habang need na sila. Sila 11 eh. Praise, mic, check, mic. Sige po, tayo muna ay manalangin. At kung sila ay aabot, let's pray. Aming Amang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, na Diyos na maalam, Diyos na hindi nagbabago, Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay, at kayo rin po ang Diyos na alam po namin na nagbigay po sa amin ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng aming Panginoong Jesucristo. At kung kayo po ang lumikha ng lahat ng bagay at kayo rin po ang nagmamayari ng lahat ng bagay, yun pong papuri at pasasalamat ay para lamang po sa inyo. Tulad po ng aming mga napag-aralan itong mga nakaraang linggo, lahat ng glory ay para lamang po sa inyo. Aming Amang Diyos, sa umagang ito ay patuloy po kami na lumalapit sa inyo at nagpapakumbaba at humihingi rin po ng tawad
sa lahat po ng aming mga pagkukulang at kahinaan. You know us, Father, na itong mga nagdaang araw, lahat po ng aming mga ginawa, lahat po ng aming mga naisip, lahat po ng mga naging desisyon po namin at maging po yung aming pakikitungo sa mga nakapaligid sa amin, especially sa mga mahal po namin sa buhay. Ay alam niyo po ang lahat ng ito. At kung may mga nagawa po kami at sigurado po yun na may mga nagawa po kami hindi kalugod-lugod sa inyo, ay humihingi po kami ng kapatawaran. Salamat po aming Amang Diyos at maging po sa aming pong pagkasama-sama sa umagang ito sa pagpapatuloy po ng pag-aaral ng mga paksa patungkol sa libro ni Mark Dever, 9 Marks of a Healthy Church, o yung 9 na marka ng isang malusog na iglesia o simbahan. Ay dalangin po namin aming Ama na patuloy niyo po kaming bigyan ng pangunawa na higit sa lahat sa iyong mga salita na aming pong bubuksan at mga binuksan itong mga nakaraan at mabigyan po namin ng patuloy na pagkapaliwanag. At nawa po ang iyong banal spirito ang patuloy na manguna po sa amin. At pinapanalangin din po namin aming Amang Diyos, ang aming pong mga kasamahan na nasa biyahe pa lamang, na sila po ay patungo dito. Dalangin po namin ang iyong ibayong pag-iingat. At nakasama rin po namin sila sa pananambahan. At na maging po yung aming mga mahal sa buhay na wala pa pong biyaya ninyo, na hindi pa po nakakaunawa ng kaligtasan, ng mabuting balita. Dalangin din po namin na dumating yung panahon na sila rin po ay magkaroon ng pagkaunawa sa kaligtasan at makasama rin po namin sa pananambahan. Salamat po aming Amang Diyos at maging po sa lahat ng aming mga tatalakayin, pag-uusapan, pag-aaralan, pakikinggan sa umagang ito ay patuloy pa namin kayong mas makilala at ang aming sarili, makita po namin ang aming kaabahan, ang aming kasalanan at kahinaan at kayo po ang patuloy na maluwalhati. Salamat po Panginoon at sa kabila rin po ng nangyayari sa aming kapaligiran, ng mga kaguluhan at maging yung panahon na sobrang init at maging po sa mahal ng mga bilihin at mga langis, Panginoon. Pero alam po namin, O Diyos, na hindi po kayo nagpabaya sa inyong mga anak. Salamat po, Panginoon, at patuloy po kayong maluwalhati at maging po sa mga nanonood online sa Batangas, sa ibang bansa, at maging po dito sa Pilipinas, sa aming po mga kaibigan at kakilala, ay patuloy rin po kayong maluwalhati. Salamat po, Panginoon, at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus at Kapagligtas. Amen. So tuloy po natin yung ating pag-aaral dito sa 9 na marka ng isang malusog na simbahan. Bagamat nung nakaraang linggo, ang nagturo ay si Pastor Reynold, doon sa tungkol sa ating pinag-aaralan na 1689, Baptist Confession of Faith, na si Kristo ang tagapamagitan. At I think yun ay nasa kabanata o talataan 3. Tama di ba? So ngayon ay pag ako po ang magtuturo ay ito po yung aking gustong patuloy na buksan, yung 9 na marka na isang malusog na simbahan. At ako rin po ay nananalangin ng church na ito sa Marikina at hindi lamang po dito sa atin, sa lahat po ng nagtuturo ng tama at naninindigan po sa katotohanan ng salita ng Panginoon, ay tayo po talaga ay lumago sa atin pong pananampalataya. At maging po itong pinagkatiwala sa atin, yung church, ay nawa, dumating yung panahon na ang Marikina, ay talagang maging malusog na katawan ni Kristo. At hindi po maging isang tinatawag ng madami na malnourished. So, bago natin ulit ituloy yung atin pong pinag-aaralan, nais ko pong balikan yung 9 na marka ng isang malusog na simbahan. At sa wikang Banyaga ay tinatawag ito na 9 Marks of a Healthy Church. So, ito ang 9 na marka, para magbalik tanaw tayo. Mabilisan lang. Yung unang marka ay dapat o nararapat ng isang church, ang kanyang pagtuturo ay expositional, expositional preaching. Bagamat ngayon sa amin pong pag-aaral sa masters ay meron pong iba't ibang klase ng sermon. May tinatawag na
thematic. Sabihin, naka-focus po yun sa tema, kung ano yung gusto mong ituro. At may tinatawag din na topical sermon. Ito yung pangkaraniwang ginagamit ng madami. So hindi naman ako nag-disagree na ginagamit din natin ang topical, especially doon sa pag-aaral namin at sa mga nabasa kong libro na kay John MacArthur, yung preaching, ay ginagamit din yung topical sermon. Halimbawa, sa kasal, no, sa dedication, di ba? Topical po yun. May mga ginagamit na gano'n. So, mga doktrina na atin pong tinuturo. So, tayo ay gumagamit ng napakaraming talata. So, ginagamit din yung topical sermon. At yung iba pang sermon tulad ng biographical, halimbawa, sa buhay ni David. No, ano ba yung buhay na David na atin pong makikita sa buhay niya na atin pong pwedeng matutunan. Pero yung pinaka-caution doon, dapat sa biographical sermon, ang nagtataas pa rin ay sino ba ang Diyos. So doon pa rin nakapokus, no? Hindi doon sa tao mismo. Bawa si Apostol Pablo, ano ba yung buhay niya? No? Sa Acts chapter 8, na siya po ay nagpe-persecute ng mga Christian, pero siya po ay binago ng Diyos. So yun po ay tinatawag na biographical sermon. At yung isa pa ay tinatawag na textual sermon. May talata o passage at doon ka lang nakapokus at doon ka lang diniikot. So iba po yung expositional. At may tinatawag din na analogical sermon. No, ito yung sermon o pagtuturo ng isang pastor na may ginagamit na halimbawa or contrast, halimbawa, light and darkness. No? So, light, tapos katumbas ito ay ang salita ng Panginoon. So, analogical siya, no? Analogy. No? So, meron mga ganong klase ng sermon. Pero, wag natin kakaligtaan, ano? Sa pag-aaral namin doon sa school, kahit anong gamitin mo na klase ng sermon, dapat siya ay expositional. So, kahit ikaw ay gagamit ng topical, kailangan siya rin ay expositional. Kung ikaw ay gagamit ng analogical, kailangan din siya ay expositional. Kung ikaw ay gagamit ng biographical, kailangan din siya expositional. Kaya yung unang marka ng isang malusog na church, dapat si pastor o yung mga ginagamit ng Panginoon sa pagtuturo, especially sa pangangaral ng mabuting balita o ng salita ng Panginoon, dapat ito ay expositional. No? At kahapon, narinig ko yung mga girls o yung mga ladies natin sa kanilang, hindi ko alam kung Bible study ba yung tawag doon, ay napakahalaga nung tinatawag na context. So kung ang isang pastor ay hindi expositional yung kanyang pangangaral, doon madalas nangyayari, nagkakaroon ng tinatawag na out of context. Si pastor gumamit ng talata, pero hindi naman talaga yun ang ibig sabihin. Ano lang siya, kuha ng talata. So hindi niya ini-expose. So ibig sabihin, yun ay delikado, no? Yung out of context. So kung mali yung interpretation, mali yung pag-aaral niya dun sa kahulugan ng salita ng Panginoon, magiging mali rin yung application. So yun ang pinaka-dilemma o danger ng isang hindi ini-expose yung Word of God. So napakahalaga, yung doktrina na ating pinangahawakan, dapat siya ay expositionally na talagang yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. So pangalawa, na marka ng isang healthy church o ng malusog na iglesia o katawan ni Kristo ay yung tinatawag na gospel doctrine. No? So sapagkat sa panahon natin ay marami ang nangangaral, wala na yung gospel. No? Wala na si Christ, puro na lamang motivational, puro na lamang entertainment, no? Puro na lamang kasiyahan sa loob ng church, puro na lamang fellowship, swimming fellowship, eating fellowship. So, wala na yung gospel. So, hindi magkakaroon ng tunay na mga believer kung hindi niya naiintindihan yung gospel. Magkasama-sama tayo ito. Ang dami nga natin. Puro naman tayo, hindi natin naiintindihan kung ano yung gospel. So, yung pangalawang marka ng isang malusog na iglesia o church, meron siyang pagpapahalaga sa gospel doctrine. Ano ba talaga yung mabuting balita? No? At pangatlo, na marka ng isang malusog na church o iglesia, ay tinatawag na meron siyang biblical understanding of conversion and evangelism. So hindi lamang tayo nagsasama na parang puro elderly, hindi nadadagdagan
walang evangelism. Hindi ganoon ang isang healthy church. No, paano yung isang church na hindi nag-evangelize o hindi walang paghahangad na merong ma-convert na bago? No, kung lahat tayo, sa panahon natin ngayon ay magkakaroon tayo ng mga edad na hanggang 50, tas tayo lang. Siguro yung pinakabata nating si Timmy, tapos 50 years old na siya noon, tayo lahat siguro ay patay na. So yun ang naiiwan, si Timmy na lang. So ibig sabihin, ay napakahalaga ng isang malusog na church ay meron siyang biblical understanding of conversion and evangelism. Kaya tayo nagtuturo ng mga bata, tayo ay nagkakaroon ng pangangaral sa mga young people at maging sa ating pong mga ginagawa sa labas. Kung meron tayong mga kaibigan, mga kakilala, mga mahal sa buhay, kaya tayo nagbabahay-bahay, kaya tayo nagkakaroon ng visitation. Isang pinaka-purpose po ng visitation ay hindi lamang po equip yung mga believer, kundi makilala ko rin po yung mga mahal nyo sa buhay. Kaya nga nagtatanong ako, pwede po ba yung kapatid nyo, pwede ba yung kapitbahay nyo, pwede ba yung kakilala nyo ay ma-invite? Kasi nga po, napakahalaga ng evangelism. So yun po ay hindi pwedeng mawala sa isang malusog na church. At ang ikaapat po na marka ng isang malusog na simbahan, at hopefully po ang Marikina, ay meron siyang biblical understanding of church membership. No? Hindi yung may umattend na bago, tapos ang tingin ni pastor, ay member ko na to. Hindi po ganon. No? Hindi ibig sabihin na nakita mo lang na dumalo ng isang beses ay sasabihin mo ng membro mo. So hindi po ganon. Kailangan meron po tayong biblical understanding of church membership. Kaya tinatanong po natin, talaga bang naintindihan niya ang magandang balita? Talaga bang siya ay mananampalataya na? No? Ano ba yung kanyang mga pinagdaanan? Saan ba siya galing? No? Hindi yung tatanggapin natin na, hindi, member ka na namin. So hindi po ganun. Kailangan meron tayong biblical understanding of church membership. No? Ikalima, ang isang malusog na church o iglesia o katawan ni Kristo ay meron siyang biblical church discipline. Ulitin ko po. No, yung ikalima ay meron siyang biblical church discipline. So maraming simbahan ang takot dito dahil nga lalo ang mga leader, dahil baka mabawasan tayo, baka umunti ang miyembro. No, kaya wala na lang church discipline. Baka si brother o si sister o si elder, kapag dinisiplina ay umalis. No? So, hindi po siya biblical. Ang biblical po, talagang may church discipline. Kung mayroong tinatawag na DA, disciplinary action, pero may process po yun at yun ay ginagawa sa loob ng church. Pero ang kaibahan sa mga leader, tulad kong pastor, pag ako po ay nagkasala, no, at yung aking pagkakasala ay napatunayan, no, ako po ay hindi na pwedeng bumalik sa aking position as a pastor. So napakabigat na pag ikaw ay isang leader o ikaw ay nagtuturo. No? Kasi nga po, ikaw ay titingnan. So kung ako po ay babagsak sa pagkakasala, kaya sabi ko lagi, panalangin nyo kami mga pastor. Dahil pag kami po ay bumagsak sa pagkakasala, hindi na po kami pwedeng bumalik sa position as a pastor. Hindi pwedeng, o hindi ibig sabihin na kami po ay titiwalag na magiging unbeliever. Hindi ganoon. No? Kailangan pa rin i-restore. Pero yung position as a pastor or leader, hindi na po pwede. Okay, mabigat po yung church discipline ng isang leader. Pero yun po ay biblical na kailangan pong gawin sa loob ng church. At siya po ay hindi dapat iwasan at hindi po dapat katakutan dahil ito po ang nais ng Panginoon sa kanyang iglesia o sa kanyang church. May church discipline. At ika-anim po ay tinatawag na ang isang malusog na simbahan ay meron siyang biblical concern for discipleship and growth. Ulitin ko po, yung ika-anim, ang isang malusog na church ay meron siyang biblical concern for discipleship and growth. So kaya tayo ay sa biyaya ng Panginoon, bagamat struggle din yung ating discipleship, lalo sa mga kabataan, pero yung ating FOF, yun po ay isang form o isang klase ng discipleship. So, ibig sabihin po, pinapahalagahan natin na tayo po ay magkaroon ng concern sa pag-disciple at sa paglago ng ating mga kapwa mananampalataya. Lalo po yung mga young natin, yung mga bata.
So, kailangan po silang ma-disciple. So, kailangan po yun, meron tayong biblical concern for discipleship and growth. At ikapito, ang isang malusog na church o iglesia o katawan ni Kristo, meron siyang biblical church leadership. Diba na sabi ko na yun sa inyo dati, na hindi porket si brother o si sister ay may pera, siya ay leader na. Hindi dahil si brother o sister ay matalino, leader na siya. Hindi po ganon. Hindi dahil malakas siya magbigay ng offering, at sasabihin pa ng iba, talagang grabe magbigay ng tithes, kaya ikaw ay leader na. So, hindi rin po ganon. So, meron tayong dapat, at hopefully, may biblical church leadership po tayo, no? Na talagang tayo ay pinangahawakan natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon sapagkat talaga po ng mga leader. Hindi po dapat baguhan na mananampalataya, no, na naging believer ngayon, bukas o sa makalawa ay leader na. Hindi po dahil siya ay matalino or may kaya, so hindi po tayo gano'n. So, ikawalo po na marka ng isang malusog na iglesia o church. Meron siyang biblical understanding and practice of prayer. Biblical understanding and practice of prayer. So ito po ang kapangkaraniwang din problema ng mga simbahan, hindi lang sa ngayon, maging dati pa, kapag prayer meeting ay hindi natin napapahalagahan. So, imagine nyo na lamang yung isang sasakyan ng walang kurudo o walang langis. Paano siya tatakbo? No? So, ganun din yung church na walang pananalangin o walang pagpapahalaga sa prayer, no? Ay paano tayo talaga gagamitin ng Diyos mightily kung tayo mismo ay hindi dumudulog sa Panginoon. So bukod yung ating personal prayer, meron din tayo na pangkalahatan na pananalangin. So yun po ay kailangan din po nating maintindihan at i-practice yung pananalangin na hindi lamang personal kundi sama-sama. At ikasyam na marka po ng isang malusog na church o katawan ni Kristo, meron siyang biblical understanding and practice of missions. Biblical understanding and practice of mission. So, hindi lamang yung ating discipleship sa loob ng church, hindi lamang yung ating evangelism sa ating mismo dito sa Bonanza o sa kapaligiran po ng Marikina o kung saan kayo nakatira. So, hopefully, meron din po tayong biblical understanding at ma-practice po natin yung paghayo, no, lalo sa ibang mga lugar. So yung Batangas po ay isa po sa ating tinitingnan na mission na inuwian po natin once a month. At hopefully po hindi yun mapabayaan. Kaya nananalangin tayo ng pastor na tatayo doon. Kaya si Rani, isa sa mga pinapanalangin natin na siya po ang gamitin doon ng Panginoon at pag-aaral dito sa Marikina ng theology, no? Pag-aaral na talagang siya po ay maging kagamit-gamit pagdating po ng panahon. Pero hindi po ako nagsasarado na siya lamang. No? So dito rin sa Marikina, pwedeng meron din tawagin ng Panginoon na maging kagamit-gamit kung saan po tayo maghahayo yung atin pong tinatawag na mission. So hindi lamang po dito sa Marikina. So yun po ang siyam, no, na marka or tinatawag nating marks of a healthy church. Una, expositional preaching. Pangalawa, gospel doctrine. Pangatlo, a biblical understanding of conversion and evangelism. Ikaapat, a biblical understanding of church membership. Ikalima, biblical church discipline. Ikaanim, a biblical concern for discipleship and growth. Ikapito, biblical church leadership. Ikawalo, a biblical understanding and practice of prayer. At pinakahuli po, a biblical understanding and practice of missions. That's the 9 marks of a healthy church. Pero sabi ni Mark Dever, hindi naman tayo nakakulong doon. So kung meron tayong mga ginagawa sa loob ng church, kasi hindi dito nabanggit yung tinatawag na baptism at maging yung Lord's Supper na bahagi rin po ng isang church. No? At dito po sa ating pagpapatuloy, ay andun pa rin tayo sa una. No? Sa unang marka pa rin tayo. No? Ang bagal natin, pero mas okay yun. No? Slowly but surely. Hindi yung ang bilis nating natapos, wala naman tayong naintindihan. So yung una po na ating tinalakay ay expositional preaching. At nandun na po tayo sa tatlo na subtopic po nitong expositional preaching. So yung una na atin pong pinag-usapan at akin din pong didiinan pa, no? Bukod yung expositional preaching na binabanggit dito, ay yung trabaho ng salita ng Panginoon o central role of the Word
of God. So ano ba yung trabaho? Kung tayo po ay nangangarap at yun po yung ating panalangin ng church na ito, ang nagtuturo o yung mga tagapagturo ay expositional. So ang tanong natin, ano ba talaga ang role ng salita ng Diyos sa kanyang church? So yung una na atin pong pinag-aralan, the first role of God's Word is bringing life. No, ang salita ng Diyos, yung kanyang role sa kanyang church, sa kanyang mga anak, sa kanyang iglesia, sa kanyang katawan, siya ang nagbibigay ng buhay. So yun po yung ating mga tinalakay nitong mga nagdaang mga linggo. At meron po ulit akong babasahin patungkol dito, pero ibigay ko muna yung tatlo. Ang pangalawa ay na role ng salita ng Diyos sa kanyang church ay hindi lamang nagbibigay ng buhay, kundi ang salita ng Diyos, yung kanyang role, ay meron din pong kinalaman sa pangangaral po ng nagtuturo. So yung pangalawa, the role of God's Word in preaching. So doon nakapokus. At pangatlo, the role of God's Word in sanctifying. So tatlo po ito. Yung una, the role of God's Word in bringing life. Pangalawa, the role of God's Word in preaching. At pangatlo, the role of God's Word in sanctifying. So may kinalaman ito sa sanctification na magiging topic natin o pag-uusapan mamaya sa pangangaral sa Roma, Kabanatang 6, yung continuation ng tinuro po ng Ninong Celso. So gusto ko muna itong diinan, yung the role of God's Word in bringing life. So noong nakaraan po, binanggit ko na sa John chapter 1, verse 3 to 4, ito yung pagkakabanggit ni Juan sa kanyang account sa gospel na kanyang isinulat, no? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. In Him, ang sabi po dito, in Him was life, and that life was the light of men. So John chapter 1 po yun, verse 3 to 4. So ibig sabihin, sabi ng librong ito ni Mark Dever, it is in Christ that the Word of God has fully and finally come to us. So ulitin ko po, yung ating binasang John chapter 1, verse 3 to 4, it is in Christ that the Word of God has fully and finally come to us. Ulitin ko ulit. It is in Christ, si Kristo, yung ating Messiah, yung ating Panginoon, yung ating Savior, yung ating tigapagligtas, yung anak ng Diyos, yung ikalawang persona, that the Word of God has fully and finally come to us. So, ibig sabihin, meron tayong tinatawag na written Word of God, which is ano po yun? Yung Scripture o yung Bible o Biblia o salita ng Panginoon na naisulat. Na ang Old Testament ay meron tayong 39 na mga libro at ang bagong tipan ay ilan po? 27? 27 na sa tapong. 27. Pwede naman. 39 at 27 na mga libro. So overall po ay 66 books o 66. So ibig sabihin po, sinasabi po ni Mark Dever, si Kristo, yung tinatawag na living Word of God, yung buhay na salita ng Diyos. So dito po, binabanggit ni Mark Dever na kung atin pong titingnan yung Word of God, sa pamamagitan po ni Kristo, has fully and finally come to us. Sige po, binabanggit doon, John chapter 1, verse 3 to 4. Yung Word doon, sino po ba yon? Walang iba po kundi kung sino, si ang ating Panginoong Jesus. Binabanggit po ng John chapter 1, verse 14, that the Word became flesh. Pero sabi doon, in Him was life, and that life was the light of men. So kung walang Kristo, walang Jesus, walang Jesus Christ, wala pong malilikha. Sinasabi yun ng Hebrews chapter 1, na ang Panginoong Jesus o ang Diyos ay nagpakilala sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isang anak at walang malilikha kung wala itong ikalawang persona. Yan din sabi sa Genesis chapter 1, nag-uusap sila at talagang nilikha nila ang lahat ng bagay at magiging tao na ayon sa kanilang wangis. So without Christ, wala tayo, wala lahat ang bagay. Kaya ang sabi ni Mark Dever sa kanyang book, it is in Christ that the Word of God has fully and finally
come to us. So tuloy ko lang po. Sabi dito, Jesus modeled that great reality in His own ministry at the very beginning of His ministry when His disciples told Him that many people were looking for Him because they wanted Him to do some more miracles and to heal them. Jesus replied, "Let us go somewhere else so I can preach there also. That is why I have come." Sinasabi po yun sa Mark chapter 1 verse 38. So ibig sabihin po, nung panahon ng ating Panginoon ay maraming tao na siya po ay gustong-gusto. Bakit? Ano ba yung ginagawa niya? Bukod sa nagpapakain ng libre, ano pa yung kanyang ginagawa? Siya po ay nagpapagaling. No? Nagpapagaling ng bulag, nagpapagaling ng lumpo, bumubuhay ng patay. So hindi ba siya pagkakagulahan ng panahong yon na wala pa talagang yung mga talagang doktor na mahuhusay na kayang magpagaling ng iba't ibang klase ng karamdaman dahil sa technology o sa gamot na meron tayo. Pero sa panahon nila, talagang siya po ay pinagkakaguluhan. Pero sabi ng Panginoon, nung siya ay sinasabihan na magpagaling, no, at marami pang mga tao ang may karamdaman, pero ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, sa mga taong yon, no, "Let us go somewhere else so I can preach there also. That is why I have come." So, ibig sabihin po, hindi dumating ang Panginoon para lamang po magpagaling. Hindi nagkatawang tao ang Kristo, yung isa-isang anak ng Diyos, yung ikalawang persona, para baguhin yung buhay natin na tayo po ay maging malusog, na tayo po ay maging mayaman, o tayo po ay maging maalwan sa lahat po ng ating pangangailangan. Hindi po yun ang priority ni Kristo. Bagamat po siya ay nagpagaling, nagpakain, hindi po yun ang kanyang first priority. Ano po yung priority niya? So I can preach, no? Yun po ang dahilan para ipangaral yung magandang balita tungkol sa kaligtasan at kapatawaran ng kasalanan. So yun po yung focus, no, sa Mark chapter 1 verse 38. So I can preach, no, sa mga taong nawawala o mga taong lost, nangangailangan ng pangunawa dun sa gospel, naaamin na sila talaga ay makasalanan. So if we keep reading Mark's gospel, we find that Jesus knew that He had come fundamentally to lay down His life for our sins. Sabi po yun ng Mark chapter 10 verse 45. But in order for that event to be understood, He first had to teach. So kung walang pangangaral, no, hindi ang Panginoon nangaral ng panahong yon tungkol sa mabuting balita, tungkol sa Kanya, sa paghahari ng Diyos, sa kingdom of God, at maging po sa pagsisisi ng kasalanan, pagtalikod sa kasalanan. No, kahit po siya ay nagpagaling at ginawa niya po yung mga bagay na yon, yun po ay walang saysay. No, kailangan niya pong ituro, kailangan niya pong sabihin ang salita ng Diyos. So it was God's word that Peter preached at Pentecost in Acts 2. God brought life through His word. No, men and women heard the truth about God, their sins, and the provision God had sent in Jesus. And when they heard the message, they were cut to the heart. And they cried out, "Brothers, what shall we do?" No, sabi po yun sa Acts chapter 2, verse 37. So hindi lamang po sa panahon ng Panginoon at ng kanya pong mga disipulo, lalo po sa Book of Acts, no, sa panimula ng paglaganap ng magandang balita. So sina Peter o sina Pedro na disciple ng Panginoon, so sila po ay nangaral din, like yung kanilang master, yung kanilang kurios, no, si Jesus o ng ating Panginoong Jesus. So yung mga taong nakinig ng salita, ng Word of God, ng pangangaral ng magandang balita, ng gospel tungkol kay Christ, ang kanilang tanong, "Brothers, what shall we do?" Anong gagawin namin para kami magkaroon ng kaligtasan? So imagine po kung sila po ay hindi nangaral, sila po ay nagtitigan lamang doon. Nag-eating fellowship, nag-swimming fellowship, at walang pangangaral po ng salita ng Panginoon. Sabihin kaya ng mga tao, tatanong kaya nila, "Brothers, what shall we do to inherit eternal life?" Without the word, wala pong ganong klaseng response. Pero praise God, no, maging sina Peter, they preach the word of God. So sabi dito, God's word created His people.
The church was founded by the Word. No, God's Word created His people. The church was founded by the Word. So ito po yung maling katuruan ng iba, lalo po yung ibang mga pananampalataya na sinasabi nila na ang church ang gumawa ng salita ng Diyos. Ang church ang nag-found, o sabihin, ang nagtalaga ng salita ng Panginoon. So hindi po ganun, baligtad. The church was founded by the Word. No, kung walang Word of God, walang pangangaral ng mabuting balita, ng tungkol kay Kristo, tungkol sa salita ng Panginoon, wala pong pwedeng sabihin Church of God. So wala po tayo. Wala tayo ngayon dito. No, hindi tayo isang church na group of people o na mga believers without the Word, without the gospel, without Christ. So, sabi dito, the verbal nature of God, fits with the way He has made us. Consider our human relationship. How do we come to know each other? We can get to know each other through just watching. Husbands and wives can learn about each other through physical intimacy. But there is a profound part of our knowing each other that can come only through some kind of cognitive communication. Words are important for our relationship. So, nagbigay siya ng halimbawa dito. O tayo, mga tao. So, imagine nyo po, lalo yung mag-asawa. No? Kayo po ay nagtatabi, kayo ay magkasama sa isang tahanan, pero hindi kayo nag-uusap. Ano kaya mangyayari? Maiintindihan nyo kaya ang isa't isa na hindi po kayo nag-uusap. Sabi ng iba, tinginan lang, alam ko na yung ibig sabihin. Paano kung bulag si asawa, hindi mo na nakita? So, ibig sabihin po, kailangan po ng communication. Cognitive communication. Communication. So, kailangan nilang mag-usap at doon po mabibuild yung relationship. Gutom na pala si Mrs., hindi niya alam. No? Ano lang sila, tanguan, hilingan, hindi nagsasalita. Gutom na pala, hindi nakapagluto si Mister. No? So, kailangan po ng communication. So, sabi dito, natawanan natin yung iba kasi mahaba po ito. This is the glorious reality that we Christians have experienced. No, as I once said to a Jehovah's Witness worker, Christians know that in and ourselves we are spiritually dead and that we need God to initiate His life in us. We need Him to reach down and rip out our old stony hearts and put us new, fleshly hearts of love toward Him, hearts that are soft and pliant to His word, and that's just what Jesus Christ does for us. He is creating a different kind of people, a people who show the life of God in them as they hear His word, and us, by His grace, they respond to it. This brings us to the supreme picture of God's word bringing life. So yun po yung ating binanggit kanina na John chapter 1, verse 3 to 4. So napakahalaga po nun. No? Na tayo po ay nakita natin na napakahalaga ng salita ng Diyos na siyang talagang nagbibigay ng buhay at siyang nagtatag ng kanyang church at ng kanyang pagkatawag niya sa kanyang mga anak. So we need His word. So because we have separated ourselves from God by our sin, God must speak if we are to know Him. God will not be known if He does not speak, and we cannot know Him if He has not spoken a word that we can rely on. God must reveal Himself. That's the point of the Bible. Because of our own sins, we could never know God. Otherwise, either He speaks or we are forever lost in darkness of our own speculations. Tingnan niyo po yung isang taong hindi nagbabasa ng Bible. Tingnan niyo po yung isang tao na walang pagpapahalaga sa salita ng Panginoon. Especially unbeliever. No? Hindi po nila kilala kung sino talaga ang Diyos. Diba? Yung atin pong dating mga pananampalataya, no? Hindi naman sa bawal magbasa ng Bible, walang encouragement magbasa po ng Biblia. Si leader lamang, yung may hawak ng Bible, Latin pa. No? Tapos hindi naman naiintindihan ng mga nakikinig. Paano na yun? Paano nila makikilala ang Diyos? So, ibig sabihin, maging ang Diyos po, bagamat siya ay gumagawa ng himala sa Old Testament, hindi niya po doon natapos, na pagkatapos siyang gumawa ng miracle, ay hindi na po niya siya nagpahayag. Hindi po ganun ang Diyos.
Ang Diyos ay nagpapakilala, ang Diyos ay nagpapahayag kung sino siya. Bakit po? Tayong lahat ay bumagsak sa pagkakasala at hindi na natin kilala kung sino talaga ang Diyos. Sa panahon ni Moses, sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Joseph, no, sa panahon ng mga patriarchs ng Old Testament, ang Diyos po ay nagsasalita. Ang Diyos po ay nakikipag-usap. Bakit po? Para siya ay magpakilala. So imagine nyo po yung Diyos natin, Pipe. Baka tayo, sino kaya yung Diyos natin? Paano kaya ang Diyos ay hindi nagsalita ng Old Testament? Ano kaya yung pagkakilala ni Moses sa Panginoon ng panahon yun? Puro miracle lang. Walang pagsasalita, walang pakikipag-usap. So same with us, o sa atin po sa panahon natin. Yes, tumigil na yung ganong klase na vision, miracles. Kung tayo po ay naniniwala na tayo ay cessationist, na tumigil na yung mga miracle na tulad noon ng Diyos ay nakikipag-usap sa puno, sa pamamagitan ng puno, o nagalagablab na burning bush, no? Nagalagablab na burning pa. No? So, ibig sabihin ay hindi na ganoon ang pakikipag-usap ng Diyos sa atin. Bakit po? Dahil kompleto na ang alin? Ang Biblia. So, kung gusto mong marinig ang tinig ng Diyos, gusto mong malaman ang kanyang kalooban, gusto mong malaman kung sino siya at makilala siya ng lubusan, kailangan nating basahin ang kanyang salita. At especially, kilalanin kung sino yung kanyang kaisa-isang anak. Ng aming pag-aaral dun sa Bible study kay Ninang Nita last Friday, kung gusto mong makilala ang Ama, look at Christ. Gusto mong makilala kung sino ang Ama, ikaw ay kilalanin mo kung sino si Kristo. Sabi niya kay Philip, ang tagal-tagal niyo na akong kasama, gusto mo pa rin makita ang Ama, hindi mo ba akong kilala? Sapagkat sila ay iisa, bagamat sila ay tatlong persona. So Paul writes just before this in Romans chapter 10 verse 9, if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Pero kung paano ka magkakaroon ng confession kung walang nangaral sa iyo ng magandang balita, no? Kaya nga binabanggit sa mga ilang talata, no, ng Romans, kailangan nating marinig, no, through hearing yung word of God. So napakahalaga po ng salita ng Diyos. So trusting and relying on the truth of God's raising Jesus Christ is the way to salvation, the way to inclusion in the people of God. And so we see once again that God has always created His people by speaking His word. And His greatest word is Christ. I think ko yan, mahalaga yun. And so we see once again that God has always created His people by speaking His word. So yung pagtawag sa kanyang mga anak, kung paano siya nagliligtas, sa pamamagitan lagi yun ng salita o ng kanyang salita, ng gospel, ng magandang balita. And His greatest word is Christ. So, siya yung fulfillment, siya yung katuparan ng Old Testament, at siya rin yung tinatawag na living word of God. As the writer to the Hebrews began his letter in the past, God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways, but in these last days He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things and through whom He made the universe. So yun po yung ating pinag-aaralan sa ating pong Bible study or house-to-house visitation, Hebrews chapter 1, verse 1 and 2. Hindi pa rin po tayo dyan umaalis kasi dinidinan po natin that Christ is God. Ang si Kristo ay Diyos at kapantay siya ng Ama. So as believers living after the fall but before the heavenly city, we are in a time when faith is central, and so the Word must be central because God's Holy Spirit creates His people by His Word. So kaya tayo believer, kaya tayo nag-aaral, kaya tayo nananampalataya, dahil tayo ay tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita at yung kanyang greatest word is Christ. So sabi dito, but in the final analysis, the people of God, the church of God can only be created around the word of God. Sulitin ko po. But in the final analysis, the people of God, tayo po yon, at maging yung mga nagdaang mga mananampalataya na yumao, at the church of God, no, yung mga group of believers can only be created around the word
of God. So without the Bible, without the Scripture, without itong salita ng Diyos, kung walang pangangaral, walang maging mga mananampalataya. At higit sa lahat, without Christ, kung wala si Kristo, yung ikalawang persona, Diyos na nagkatawang tao, walang maliligtas, walang mananampalataya. Kahit patawagin nilang sila ay grupo ng mga naniniwala sa Diyos. Without Christ, without His Word, walang church. So hopefully po, no, naintindihan natin yung John chapter 1, verse 3 to 4. In Him was life. Si Kristo lamang po yun. Ang totoong nagbigay ng buhay, not only physical, but also spiritual life and eternal life. Sa pangalawa, the role of God's Word in preaching. The role of God's Word in preaching. So, simulan natin kahit konti, para naman tayo ay umaabante. So, sabi dito, the most extended treatment in the New Testament of what the Christian gathering should be like is in 1 Corinthians chapter 11 to 14. So, hindi ko po alam kung kayo po ay pamilyar sa unang Korinto, kabanatang 11 hanggang 14, kung paano ba dapat, no, yung isang iglesia, ano yung kanyang ikinikilos sa loob ng church. So, meron po tayong ganong mababasa sa unang Korinto, kabanatang 11 hanggang kabanatang 14 na ang kanya pong sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto dahil sila po ay problematic church. Bagamat sila po ay gifted, ay kung ano-ano po ang ginagawa nila sa loob ng simbahan. Pero sabi doon sa chapter 14, verse 26, so basahin po natin sa wikang Tagalog. Sa 1 Corinthians chapter 14, verse 26, ito po yung summarization ng kanyang gusto pong ipahayag sa mga taga-Korinto sa kabanatang 11 hanggang kabanatang 14. Sabi po ni Pablo sa 1 Corinthians 14, verse 26, no, siguro yung mga Biblia nyo, mayroon pong title o pamagat, kaayusan sa iglesia. So dahil nga po sila ay gulo-gulo, no, walang kaayusan, talagang walang order yung kanilang church, bagamat sila ay gifted church. Sabi po ni Paul sa mga taga-Corinth o believers sa taga-Korinto, 26, ganito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. So, ibig sabihin talagang sila ay mananampalataya. Hindi nang assuming, kundi talagang sila ay mga believer. Kung sa inyong pagkitipon ay may umaawit, may nagtuturo, may naghahayag ng kalooban ng Diyos, may nagsasalita sa iba't ibang mga wika, at mayroon namang nagpapaliwanag noon, gawin ninyo ang lahat ng iyan sa ikapagpapatibay ng ano daw? Ng iglesia. For edification of the church. Hindi porket ikaw ay magaling umawit, tira ka ng tira. Hindi naman na-edify yung kapatid mo. Kasi yung kinakanta mo ay iba naman yung lyrics. Hindi naman talaga biblical yung lyrics. Diba? Tapos may magkasabi pa sa panahon natin na siya ay nakakapag-speaking in tongues. Wala naman nagpapaliwanag para ma-edify yung believer o co-believer mo. Na ikaw lamang yung nakakaintindi ng sinasabi mo. No, pag tinanong mo yung isang tao, nung nag-speaking in tongues ka, anong kasing lingwahe yan? Hindi, heavenly tongues ito. Ako lang ang nakakanawa. Sabi ni Paul, ikaw na lang sa sarili mo, huwag mo nang pangalandakan. Hindi naman nakaka-edify yun. So, ibig sabihin, sa lahat po ng ating ginagawa sa loob ng church, no, napakahalaga yung sabi po ni Pablo, for edification of the church. Para po tayo ay maging matibay, maging malusog, no? Yun po yung talagang purpose ng mga gifts na meron tayo. At especially sa pangangaral. Okay? Especially po yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. No, hindi para lang i-chismis si kapatid, no, may pinpoint, ikaw ganito, ganyan. No, buhay mo ganito. No, yun ang preaching ni pastor. Puro patama. No, si member, ilag ng ilag. Hindi na makailag, wala nang mapuntahan. Kasi si pastor, puro patama, hindi naman salita ng Diyos yung ipinapangarap. So, yung purpose po ng ating mga gifts, no, maging yung pangangaral is to edify the church. No, para po tayo ay lumago. So, throughout 1 Corinthians, this is Paul's standard for deciding that what should be done in the congregation. It follows then that such a standard of usefulness in edification should especially be applied to that which we have said
is central to the Christian congregation. Ano po yun? Yung preaching. What preaching will most edify the church? Yun po yung tanong. The answer must certainly be teaching that exposes God's word to God's people. Kaya po napakahalaga na dapat si pastor ay marunong ding magturo. Hindi lang siya sigaw ng sigaw sa preaching. Magsisi kayo. Ang tanong ni member, paano kami magsisisi? Basta magsisi kayo. Kasi magaling siya mag-preach eh. Di ba? Very alive. Talagang buhay na buhay si pastor mag-preach. Pero hindi siya marunong magturo. Hindi niya alam yung sinasabi niya, basta magsisi kayo. Papupunta kayo ng impyerno, magsisi kayo. Ang tanong ni member, bakit po ako magsisisi? Basta magsisi kayo. So hindi niya kasi alam yung kanyang sinasabi. So napakahalaga po, no, not only preaching, no, dapat teaching, no, that exposes God's word to God's people. Kaya nga yung unang marka ng isang healthy church, expositional preaching. Certainly not all preaching is biblical. Naniniwala ba kayo doon? Certainly not all preaching is biblical. Yung marami sa mga preaching ngayon, story of my life. 'Di ba? Si pastor pagtayo, kukwento ng kukwento. Tapos mamaya, giving na. Magbigay tayo sa Panginoon. Ganun yung marami sa panahon natin, no? Hindi lahat ng preaching ay biblical. Hindi dahil bumurot si pastor ng isang talata, tapos iniwan, kwento na ng kwento. Yun naranasan niya sa buong linggo. Hindi po yun biblical preaching. So, do you have any doubt that expositional preaching should be the basic diet of preaching in your congregation? So, when God gave Moses instruction for the kings that would surely come in Israel, so maganda po ito. Do you remember what God required of them sa mga hari po? So, nung ang Panginoon po, ang Diyos, no, ay meron pong mga naging hari ng Israel, ano po yung isang Panginoon na gawin po ng isang hari o magiging hari. Sabi dito, when He takes the throne of His kingdom, yung mga hari po, no, He is to write for Himself on a scroll a copy of this law taken from that of the priests who are Levites. It's so to be with Him, and He is to read it all the days of His life so that He may learn to revere the Lord His God and follow carefully all the words of this law and these decrees, and not consider himself better than his brothers and turn from the law to the right or to the left. So yun po ay binabanggit ng Deuteronomy chapter 17 verse 18 to 20. So binasa ko po ito. At yung pagkatalaga po ng isang hari. So ang isang hari po, bago siya umupo sa trono, ang requirements po na nais po ng Panginoon na ibinigay niya kay Moses, kailangan kopyahin niya yung law bago siya umupo sa trono. Bakit po? Para ma-remember niya at hindi niya makalimutan kung ano ang dapat niyang gawin bilang isang hari. Kung ano yung nais ng Panginoon para sa kanyang mga pinili. For His people. So tingnan po natin. Now, Deuteronomy chapter 17, 18 to 20. Sa Tagalog po natin basahin. Nasa po ito? Deuteronomy chapter 17, 18 to 20. And then, mag-isimula na po tayo sa ating pangalawang gawain. Deuteronomy, o Deuteronomyo, kabanatang 17, talatang 18 hanggang 20. Deuteronomy 17, verse 18 to 20. Kung Tagalog po yan, ay Tagalog din po yung aking babasahin. Deuteronomy, o Deuteronomyo, kabanatang 17, talatang 18 hanggang 20. Pero basahin ko po mula sa talatang 14. Kapag kayo'y naroon na at naninirahan ng maayos sa lupang ibibigay sa inyo ng Diyos, ninyong si Yahweh, makakaisip kayong magkaroon ng hari tulad ng mga bansa sa paligid ninyo. So alam po ng Diyos yun, na ang mga Israelita o yung mga pinili niya pagdating ng Promised Land ay gagaya po sila na magkaroon din ng hari. Halip na yung Diyos yung hari nila, ay gusto nilang tao yung kanilang hari. Verse 15, maaari kayong maglagay ng hari, so pinayagan naman, ngunit ang ilalagay ninyo ay iyong pinili ni Yahweh at mula sa inyong lahi. So hindi pwedeng ibang lahi, no? Hindi pwede na gusto lang nila ay ilalagay nila, kundi yung pinili mismo ng Diyos. Huwag ninyong gagawing hari ang sinumang dayuhan. Foreigner, hindi daw pwede. Ang gagawin ninyong hari ay hindi dapat
magparami ng kabayo para sa kanyang sarili, hindi rin niya maaaring iutos sa iba na magbalik sa Ehipto para ikuha siya ng maraming kabayo sapagkat ipinag-utos ni Yahweh na huwag nang bumalik pa roon. So ito po yung kasalanan na nagawa po ni Haring Solomon. No, siya po ay nagparami ng kabayo bukod sa maraming asawa. At sabi po sa verse 17, hindi siya dapat mag-asawa, di ba? Nang marami at baka siya makalimot kay Yahweh, ni hindi siya dapat magpayaman sa panahon ng paghahari. So tingin niyo po, lahat ba ito ay nilibag ni Solomon? Yes, marami siyang asawa, 700 wives and 300 concubines. No? Sa 700 na pinakasalan ng mga prinsesa para magkaroon ng peace at hindi magkaroon ng kaguluhan. Yun yung nasa isip ni Solomon dahil matalino siya. At bukod pa sa 700 na mga asawa, meron pa siyang 300 mga kabit. Yung mga slave. No, sabi nga ng iba, paano kaya yun? Paano kaya nagkaroon siya paano niya naasikaso yung 1,000 babae? No? So, pero yun ay ginawa niya at nagparami rin po siya ng kabayo at siya po ay nagparami ng kayamanan. So, kaya po siya, nagkaroon po ng divided kingdom ang Israel. Nagkaroon ng South and Northern Kingdom. So, dahil po sa pagkakasala ni Solomon. Verse 18, kapag siya'y nakaupo na sa trono, gagawa siya ng isang kopya. Tingnan niyo po Verse 18, kapag siya'y nakaupo na, ibig sabihin siya po ay naitalaga ng hari, gagawa siya ng isang kopya ng mga kautosang ito na nasa pag-iingat ng mga paring Levita. So, ibig sabihin, kokopyahin niya po kung ano yung nakasulat doon. No? Siya po mismo ang magsusulat. Ito ay para sa kanya at babasahin niya araw-araw upang magkaroon siya ng takot kay Yahweh na kanyang Diyos at upang buong puso niyang masunod ang mga kautusan at mga tuntunin ni Yahweh. So, ano sabi? Araw-araw niya po babasahin. Baka makalimot Baka sabi niya, hari na ako. Bahala na kayo dyan. Nandito na ako sa pwesto. No? So, sabi po ng Panginoon kay Moses, kailangan niyang kopyahin, kailangan niyang basahin. No? Hindi pagkakopya, tinago na, hindi po ganun. Ang ginagawa ng iba sa Bible, sa sobrang mahal nilang Bible, nasa estante, na hindi binabasa. So, ito po ay babasahin araw-araw. No? Bakit daw? Upang buong puso niyang masunod ang mga kautusan at mga tuntunin ni Yahweh. 20, last verse po, upang hindi siya magmalaki sa kanyang mga kababayan at upang hindi siya lilihis sa mga tuntuning ito, kung magagayon siya at ang kanyang mga anak ay maghahari ng matagal sa Israel, which is hindi nangyari. Okay? Ang liwanag na, ibinigay na yung utos, pero hindi ito nangyari sa mga hari ng Israel. No, sunod-sunod na yon mula kay Solomon. No. Kasi nung si David, di ba, talagang ginamit ng Diyos si David, bagamat siya ay nagkasala din, no, kay Bathsheba, no, kay Uriah. Pero nagkaanak pa rin siya kay Bathsheba na yung pangalawa, si Haring Solomon. Pero nung si Haring Solomon na, ayun, nagkasala, tapos nagkaroon ng divided kingdom, tapos yung mga hari ng northern tsaka southern, ganun din. Sumamba sa iba't ibang Diyos o Diyos-Diyosan at sila po ay ikinalat ng Diyos sa ibang lupain. So hanggang ngayon naman ay makikita natin napakatigas ng ulo, puso ng mga pinili ng Diyos. So hindi lang din tayo, pati tayo ganun din ay matitigas ang ulo. Pero dito makikita natin na napakahalaga po na yung salita ng Panginoon maging ng Old Testament hanggang sa panahon natin, lalo yung pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit po? Para hindi po natin makaligtaan kung ano po yung nais ng Panginoon para sa kanyang church. So hopefully po, napakahalaga po ng role ng salita ng Diyos sa pangangaral. So hindi lahat ng nangangaral at ipinapangaral ay biblical. So kaya po tayo ini-encourage magbasa ng Bible, mag-aral. Gaya nga narinig ko kahapon, ay kung meron tayong babasahing isang talata, basahin mo ng lahat. Yung buong chapter. Yung nauna at susunod na chapter. Para, o kaya yung buong book. Kung hindi ka pa masiyahan, buong Bible na. Para hindi mo talaga ma-misinterpret yung iyong binasa. So, napakahalaga po nun. Okay? Sapagkat meron pong isang tema ang salita ng Diyos. At
makita natin na yung Word of God, ang sentro niya is Christ, kay si Kristo. So hindi po tayo maliligaw kung tayo po ay nakapokus kay Kristo. Okay? So tayo po ay manalangin at hopefully po next Sunday ay ako pa rin po magtuturo ng Sunday School at itutuloy po natin ito at yung pangaltong role, the role of God o God's Word in sanctifying. So agmang-agma doon sa atin pong preaching tungkol sa sanctification. Sa Romans chapter 6 at mamaya po verse 15, maybe hanggang 17 or 16, pero yun po ay hanggang 23. Okay? So, iniisip ko baka 3 weeks ko pong i-preach yung verse 15 to 23. So, yun ang inaaral ko po siya, napakarami po akong natuklasan. So, tayo po ay manalangin. Our Heavenly Father, salamat po sa umagang ito na kami po ay patuloy na makalapit sa inyo sa pananalangin at sa pag-aaral po ng mga mahalagang bagay na ito na nais po sa iyong iglesia, sa iyong church, sa iyong body o katawan, na kami po ay maging malusog, Panginoon. Not only by numbers, Lord, but doctrinally and sa lahat po ng nais ninyo na amin pong magampanan bilang yung pong mga pinili at tinalaga dito po sa Marikina. At nawa po, Panginoon, lalo po sa amin pong pangangaral, Lord, ay ang amin pong ipangaral po ay salita ninyo. Hindi po yung nais lang namin or amin pong mga kuro-kuro or opinion na hindi naman talaga salita po ninyo, aming Ama. So, kailangan po ng inyong mga anak yung pure word. Kailangan po ng inyong mga anak yung talagang salita po na sinabi ninyo sa inyo pong Biblia. Salamat po, Panginoon, na meron po kaming ganitong klaseng pag-aaral, na makita po namin at na-examine po namin ang aming sarili kung kami ba talaga ay malusog na katawan ninyo. O kami po ay nanlulupaypay, o kami po ay malnourished, Panginoon. Help us, Father, na kami po ay patuloy na tumingin sa iyong mga salita at yung pong greatest word ninyo, wala pong iba kundi ang aming pong Panginoong Jesucristo. Salamat po, Panginoon, at maluwalhati po kayo sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Tatawan ko na po ang ating tigapanguna. Si Nanay Mer na po ba? Akala ko Nanay Mer na tumayo. Sagot. A blessed Sunday morning po sa bawat isa. Tayo po ay magsisimula na sa ikalawang bahagi ng ating gawain. Paalala lang po bago tayo magsimula, iwasan po ang paglabas hanggat maaari. Pahinaan po ang ating mga telepono. Ito po ay para makapakinig po tayo ng maayos sa mensahe ng Panginoon. Para po sa mga pabalita, ito po ang ating weekly activities ng ating simbahan. Prayer Fellowship every Wednesday, 7 to 9. Youth Discipleship every other Sunday. Children Evangelism every Saturday at 4 p.m. Children's Sunday School at 8 to 9 a.m. Adult Sunday School, 9 to 9:30 a.m. At Sunday Worship Service, 9:30 a.m. For house visitation, Bible study schedule, April 28, Domino Family. May 5, Garcia Family. May 10, Handog Family, Sunday afternoon tentative. May 12, Alex Almendras Family. May 17, Orines and Cadano Family, Sunday afternoon tentative. May 19, Ramos Family. May 26, Rovira Family. June 2, Piamonte Family. June 11, Capistrano and Rosete Family. June 16, Agodo Family. June 23, Diaz Family. June 30, Landicho Family. July 5, Serra Family, Sunday afternoon. Meron po tayong Fundamentals of the Faith after ng lunch break. Lesson 6, Salvation, Continuation, Conversion and Evidence of Salvation by Elder Celso Capistrano. After ng FOF, Youth Ministry, Devotion and Meeting. Magkakaroon din po ang Children's Ministry ng Vacation Bible School sa May 6 to 9. Humihingi po kami ng dasal at support para sa gawaing ito. Ito naman po ang pagkakasunod-sunod ng ating programa sa araw na ito.
Scripture and opening prayer, Elder Celso Capistrano, Book of Matthew, chapter 16, verses 1 to 28. Offertory and prayer, Brother Edgardo Domino. Offertory, praise and worship by Adult Ministry. Preaching and benediction by Pastor Edmond Alan Laglidio. Romans 6, 15 to 23, from slave of sin to slave of God. Tinatawagan ko po si Elder Celso Capistrano para sa pangunguna sa pagbasa ng salita ng Diyos. Inanyayahan ko po na tumayo po ang bawat isa. Ikalabing-anim na kabanata ng Mateo, talatang 1 hanggang 28. Basahin po natin ito ng salitan. Lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo at Saduceo upang siya'y subukin. Humingi sila sa kanya ng isang himala mula sa langit. At kapag umaga na may sinasabi ninyo, uulan ngayon dahil madilim ang langit. Nakakabasa kayo ng palatandaan sa langit, ngunit hindi ninyo mababasa ang mga palatandaan ng kasalukuyang panahon. Nang tumawid sa ibayo ang mga alagad, nakalimutan nilang magdala ng tinapay. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya sinabi niya iyon. Hindi pa ba ninyo nauunawaan hanggang ngayon? Nakalimutan na ba ninyo ang 5 tinapay na pinaghati-hati para sa 5,000 tao? Ilang kaing na tinapay ang lumabis? Hindi tungkol sa tinapay ang sinasabi ko nang sabihin ko sa inyong mag-ingat kayo sa pampasang kinakalat ng mga Pariseo at mga Saduceo. Hindi ba ninyo mauunawaan ito? Nang dumating si Jesus sa bayan ng Caesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo, sabi po naman ng iba, kayo si Elias, at may nagsasabi po kayo si Jeremias, o isa sa mga propeta. Tinanong ulit ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kung hindi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw, Pedro, at sa ibabaw ng bagong ito ay tatayo po ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi matatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot din sa langit. At mahigpit niyang inuutos ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at mga tapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa 3 araw
ako'y muling mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang kami at pinagsabihan, Panginoon, huwag na ang itulot ng Diyos, kailanman hindi yan mangyayari sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kung hindi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino man ang nais sumunod sa akin ay kailangan nakapil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad ng maligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit mawala ng kanyang buhay ang alang-alang sa akin ay makakamit nito. Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Tandaan ninyo, mailan ang inyong nato na hindi na mamamatay hanggat hindi niya makikita ang anak ng tao umating bilang hari. Panginoon, marami pong salamat sa inyong salita. Tunay na ikaw ang nag-iisang anak ng Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mga katagang iyong sinabi at ang mga katagang natala sa banal na kasulatan. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami ay dinako mo sa lugar na ito, hindi upang magkasama-sama lamang o magkasalo-salo sa hapagkainan, kung hindi magkasama-sama kami bilang isang katawang iglesia na ikaw ang siyang ulo. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, ang aming papuri ay nakatuon sa iyo. Nawa, Panginoon, ang bawat isa sa amin, anuman ang aming dalahin, anuman ang aming iniisip, Panginoon, nawa ay abutin niyo po ang aming mga pangangailangan. Alisin niyo po ang laman ng aming puso kung ito man po ay hindi kaaya-aya sa inyong harapan. Ano man po ang aming kasalanan, ito po ay inihingi namin ng kapatawaran. Kayo po ang siyang Diyos na makapagpapatawad sa amin at makapaglilinis sa amin. Nawa ang inyong banal na Espiritu ang pumagitna sa amin at ang bawat isa sa amin sa aming pakikinig ng inyong banal na kasulatan ay aming maunawaan at aming maisabuhay upang maipahayag ang mabuting balita ng aming Panginoong Jesus. Salamat po sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Babasa po ako sa Hebreo. Hebreo 13. Mga talatang 15 hanggang 16. Sa Tagalog na lang po. Kaya't lagi tayo mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, pinalangin namin ang mga kaloob namin sa umagang ito. Naway magamit ito na maayos sa simbahan. Maraming salamat sa isang linggong nakalipas na binigay niyo sa amin sa mga biyaya, kalakasan, at sa patuloy niyong paggabay sa bawat isa. Inarangin po namin ang mga wala dito ay nasa mabuti po silang kalagayan. Naway nasa maayos sila. Naway kung mga makarating sila sa susunod na linggo, ingatan niyo po sila. Pati ang mga nasa Batangas po. Maraming salamat sa isang linggong ito. Ito po aking samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
bless you then, not for rewards, not for the praise of men, but for the Lord. Every work for Jesus will be blessed. But He asks from everyone His best. Our talents may be few, these may be small, but unto Him is due our best, our all. Wait not for men to love, be not their son. Beneath the smile of God, there is His delight. Waiting the good and true, here goes unblessed. All that we think or do, be the best. Every work for Jesus will be blessed. But He asks from everyone His best. Our talents may be few, these may be small, but unto Him is due our best, our all. Night soon comes on the face, day hastens by. For man and work must face, testing on high. Oh, may we in that day find rest with rest. Please God has promised those who do their best. Every work for Jesus will be blessed. But He asks from everyone His best. Our talents may be few, these may be small, but unto Him is due our best, our all. Tayo po tayong lahat sa pag-awit ng uling awit. Sinasabi po sa 1 Corinthians 15:57, praise be to God who give us victory through our Lord Jesus Christ. Tayo po natin ng I am thine, O Lord, and victory. I'm thine, O Lord, I have heard thy voice, and it's told thy love to me. That I long to rise in the arms of faith and be closer
the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in time. Drawing nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Drawing nearer, nearer, blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the beauty light of a single heart, that before thy throne I stand. When I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer, blessed Lord,